many churches, madalas tinuturo ng mga pastor prayer. Tama naman yan. Marami mga pastors in many churches, ang tinuturo mga kapatid ay serving the Lord. At tama yan. Pero meron isang hindi madalas ituro ng mga church. And I believe, pag ito natutunan ng bawat membro at bawat church, mamamatay ang lahat ng chismosa. Okay, pakisabi ka sa katabi mo, naka-schedule ka na. Pag-usapan natin yun, ano po yung hindi madalas pinuturo sa mga church. So let's talk about today, honor. Everybody say, honor. Pansin niyo po, most people don't understand honor. Most people will say, ang honor ay respect. No, mamaya pag-usapan natin. Pag nagbasa po kayo ng Bible, magugulat kayo. Mas mabibigat at mas malalalim ang ibig sabihin ng honor kesa commitment at service. Example po, sabi ng Deuteronomy chapter 5 verse 16, honor your parents. Pinatutuhanan pa yan ng book of Ephesians. Na ano? Lahat na nag-honor sa kanyang parents, hahaba ang buhay. Kaya yung mga pasaway na bata, malapit ka na. Walang kausap. Oh, ito pa sabi ng Bible, Hebrews chapter 13 verse 4, honor your marriage. Ito pa sinabi ng Bible, 1 Timothy chapter 5, honor your leaders. So imagine nyo, all throughout my message ng God patungkol sa honor. Isa pa, sabi ng Proverbs chapter 3 verse 9, honor the Lord with your wealth para ang basket mo punuin ng Diyos. Tumingin sa araw po mga kapatid, bago ko umalis pa ako mag-backslide ngayong araw na to. Tingnan niyo po ito, hindi kaya lagi kang mahirap at lagi kang kapos, hindi mo ino-honor si Lord sa pamagitan ng yaman mo. Walang kausap. Pag pinag-uusapan ng offering, naiihi ka. Walang kausap. Pag dumadaan yung basket, ay ikaw po, ika pa, ano naman, maintindihan na. Di ba? Magugulat ka, walang pang offering, pero pang may milk tea, meron. Walang kausap. Pang sakyapsan, may pera. Pero sa tithes, wala. Pakisabi ka sa katabi mo, ikaw ang topping ngayon, meron. Oh, look at the Bible, lalo ko rin sa, ano ba, sabi ng 1 Peter chapter 2, honor the emperor. Sabi pa ng 1 Corinthians chapter 6, nakikita naman nasa harapan ng tulog ko, nakakabana. Ano po yan? Honor the Lord with your body. Oh, ganito ba yung katawan ng katabi nyo? Maluluwal hati ba siya sa katawan niya? Walang kausap. Hello? Ganito ba yung bayman? Umakyat ka ng first floor. The second floor. Tapos, di ba? Nag-gets no? Oh, sabi ng Bible, honor the Lord with your body. Everybody say, honor. Isa pa. Meron po akong sasabihin sa inyo isang bagay na nalulungkot ako. Talagang sabi ko, ano? Nowadays, tayo po ay nabubuhay na sa isang kultura na ang tawag ay cancel culture. Ano po ang cancel culture? Lalo na yung mga young people today. Ano ang cancel culture? Ang cancel culture, pag hindi nila gusto ang tinuturo mo, wala ka na. Are you listening to me? Pag nag-post ka na parang ang kontra sa kanila, ibablock ka. Ang tawag dyan ang cancel culture. Pero, may mas magiging pa na ginagawa ang cancel culture. Kami kasi kung ano, nowadays, ang cancel culture, ang ating kultura ngayon, we are now changing terminology. Ha? Sample lang. Oh, ngayon, ang evil, hindi na tinatawag na evil. Wala kang usap. Hoy, totoo hindi. Ito ba? Ito ang cancel culture. Ano ba? Ang iniquity, ang tawag na infirmity. O sa Tagalog, kahinaan. Mga kapatid, ang kabaklaan, kasalanan, hindi kahinaan. Amen! Ang pag-boyfriend ng unbeliever at pag-girlfriend ng believer, kasalanan, hindi choice.
freedom of speech. Ano yan? Na kahit anong pakiramdam ko, anong i-post ko, wala kang problema dyan, wala kang pakialam. Bakit? Freedom of speech. Pero kung hindi mo alam, dishonor pala. Pag-usapan natin ang honor today. Are you listening to me? Akabayan mo ulit ang katabi mo sa kaliwa at sa kanan at pakisabi mo, sisiguraduhin ko sa'yo, masasaktan ka may mahal. I'm sorry, you came here to this place. Once ngayon po nangyari ito, you are here to experience the empowerment of the Lord. And my prayer is that hindi ka aalis sa building na ito na hindi pumilos ang Diyos sa buhay mo. Hindi ka aalis sa lugar na ito sa building na ito na hindi ka revive ng Diyos ang spiritual life mo. Ito ang problema natin. Akala natin ang honor, napakasimple lang, ang dishonor, wala na kwenta-kwenta, ano lang yan expression lang. Always, pero kung napansin kayo, no? Many times, God will send you what you need in a package that you don't want. Sa Tagalog ito, madalas, ang Diyos, ipapadala ka, ilalagay ka sa isang lugar, sa isang package na hindi mo gusto. Meron ba dito mga naiinis kayo sa pamilya nyo, ba't dyan ka pa pinanganak? Walang kausap. Para ganito, no? Bakit kayo ang pangit ng apelido mo? Di ba? Ang apelido mo, di ba kulanan? Ano ba? The regla. Di ba parang napakapangit, di ba? Di ba? Saan ang gusto mong apelido? Ano? Zubel. Ano ba? Ayala. Ano ba? Gusto mo? Di ba? Lagyan mo ng SA, saan? Hindi, joke lang. Di ba kung gusto natin, di ba? Naranasan niyo ba ito? Di ba? Bakit dyan ka sa church na yan inilagay ng Diyos? Kung tutuusin maraming church na mas maganda kesa sa church mo. Mas maling kesa sa church mo. Yung church mo parang tuwala ng impyerno tuwing linggo. Minsan, nag-iisip kayo, bakit ba ito? Pastor ko, Diyos ko. Nag-uumpisa pa lang siya mag-preach, tulog na ako. Talagang sa harap. May pastor ba kayo na mapag-preach, nag-uumpisa pa lang, gusto mo na mag-suicide? Yung mag-preach pastor mo, buksan natin ang mga Biblia sa... Tapos, natataka ka, kung bakit nandiyan ka sa church na yan. Alam mo bakit? Kasi, dyan ka nilagay at itinanim ng Diyos. Kaya yung iba na hindi alam kung saan sila itinanim ng Diyos, palipat-lipat ng church. May maganda doon, may aircon, branded yung church, sikat yung church, punta tayo doon, mamaya na lipat sa kanila. Hindi mo alam ang ginagawa mo. I rebuke you in Jesus' name. Pastor, pinapamay ka mo ba ako? Hindi, tinitira kita kanina pa. Kasi hindi mo alam ang ibig sabihin ng honor. Bilisan natin ito ha. Hindi ko na ito binigay sa inyo. Ganito ha. Look at this. Let's understand honor. Everybody say honor. Alright, Mark chapter 6. Meron akong pa-observar sa inyo. Kumikinig ako para makita. Kawawa naman yung mga pastor, hindi makita. No? Bigyan ko ako, puputukin ko lang po ito isa-isa. Paglaman natin ito. Para mawala na. Kasi yung mga leeg mo po, puputukin na mag-ganon. Kaya bukas ng baka, pinabibig ka lang. Dito kayo. Okay. Sabi ko dito, Mark chapter 6. And Jesus left the part of the country and returned with his disciples to Nazareth in his hometown. Pumunta po siya sa Nazareth. Ito nangyari. The next Sabbath, he began teaching in synagogue, and many who heard him were amazed. And they asked, where did he get all the wisdom and the power to perform such miracles? Sabi ng mga tao, bumalik si Jesus sa Nazareth. Takang-taka ang mga tao, ano po ang Nazareth? Doon po siya lumaki. Alam niyo po, sabi ng mga tao, saan na nakuha ang kanyang kapangyarihan? At tinan niyo ang reaksyon ng kanyang mga kababayan. And they, ano ba? Scoffed. Yung word na scoffed, sa Greek word,
Baho ng kilikili ng katabi ko, Heinz. Ano yung scope? Ito yung scope. Scope. Ito na. Ha? Ano? Hindi sila makapaniwala. Bakit? Ito sa kanya, he's just a carpenter. The son of Mary, the brother of James, Joseph, Judas, and Simon, and his sisters live right beside. Will ask here among us. Hindi makapaniwala yung mga tao sa Nazareth. Bakit? Kilala namin yan eh. Yung nanay niya kilala ko. Yung tatay niya kilala ko. Yung mga kapatid niya kilala natin lahat. Yan yung bata natin na kahugutuan. Nagugutan sa tindahan niya na iska. Yan eh. Tingnan niyo po ang nangyari. Sumagot si Christ. So sabi niya, tingnan ito. Then Jesus told him, utang na loob, kayo magbasa. 1, 2, 3, go. A prophet is everywhere except in his own hometown and among his relatives in his own family. Sabi ni Jesus, ang propeta ino-honor sa ibang lugar maliban sa kanyang bayan. Bakit ang ginamit ni Jesus ay isang honor? Bakit hindi sinabi ni Jesus na a prophet is accepted, respected, everywhere except in his hometown? Ito siya, because para sa kanya, honor sobrang ito. Arinig? Ito na, at ito ang resulta. And because of their unbelief, basta, he couldn't do any miracles. Hindi ba napansin? Hindi sinabi ng Bible na he wouldn't do. Ano yung he wouldn't do? Na ayaw niyang gumawa ng himala. Ang binanggit, he couldn't do. Ibig sabihin, gusto niyang gumawa ng himala, pero hindi siya makagawa ng himala. Bakit? Kasi mayroong dishonor. Look at me. Gusto ng Diyos pagpalain ka. Gusto ng Diyos payamanin ka. Ay mahina, sa kulang gustong payamanin ng Diyos. Gusto ng Diyos, iligtas niya ang pamilya mo. Gusto ng Diyos, umangat ang kabuhayan mo. Pero ba't hindi niya magawa? Kasi you dishonor Him. Walang kausahan. Sa lahat ng chismosa, hindi ka nayayaman ng kahit kailan. Walang kausahan. Sa lahat na naninira sa pastor, sa asamahan ka na ng hindi papapala. Walang kausahan. Kaya nung sabi ng Bible, hindi sinabi he couldn't do. Ang sinabi he couldn't do. Ano ibig sabihin nun? Something is holding back Jesus. Meron hino-hold back si Jesus. Ito po ang napansin ko sa Panginoon. Tanong niyo po sa ito, ano? Lakas naman utang na loob sa bukas. Napakadali sa Diyos na pagpalaan. Pero ang pinakamahirap sa Diyos, pasununin ka. Kanina lang, atin ka, gusto mo sa likod. Sabi ko nga siya, sa harap mo tayo, di mo na ako. Ilang beses ka na ba, ikaw ang pinakamalapit sa church, ikaw ba ang linggo-linggo? Wala ka ba sa linggo? Di ba? Si Lord, kaya niya balik ka rin ang lahat. Prisoner ka ngayon, governor ka bukas. Mahirap ka ngayon, bukas mayaman ka. Napakadaling pagpalaan ng Diyos ang lahat ng kanyang mana. Ang pinakamahirap sa Diyos, alam mo ano, ang pasunurin tayo. Kaya pagsabi sa tatlong katabi mo ng apat, sumunod ka na kasi. Okay, so let us understand honor. Mag-judge pa ako na mag-judge because we're running out of time. No? Kaya po, let's understand honor. Ang kabaligtaran po ng honor ay dishonor. Alright? Ang salitang dishonor, sa Greek word ay atimos. Anong ibig sabihin ng dishonor? Ang ibig sabihin nun, to treat as common or ordinary. Yung tratuhin mo bilang common na lang at ordinary. O example ha, biyang halimbawa ng dishonor. Sino rito ang mga may asawa na masaya pa sana? Ano wala kung hindi na yata. Sino rito ang may asawa? Taas pa may asawa. Okay.
Bala-bala nito mo. Kumain ka mo. Eto, di ba? Di lang na girlfriend mo. 37.8. Ano sabi mo, Bere? Pinaglag ka, direct ka sa ospital. Bakit? Malumago ka, ayaw mo na magkasakit. Ha? Ngayon, asawa mo na siya. Ang lagnan mo, 49.7. Ano ang sabi ng asawa mo? Wala lang yan, laki na yan. Ito na, ate-ate mo, trabahuin ka. Ano ang tawag dyan? Disorder. Bakit? Kasi ang treatment mo na ordinary. Example, naranasan ka na ba ito dati? Yung bagong nag-order ka, anong sabi mo? Sana linggo na. Excited ako! Ngayon, tumagal ka, anong sabi mo? Linggo na naman. Yung iba ka ginigising pa, ay, gumising ka, may pagsama. Linggo ngayon, linggo na ngayon. Imagine mo, gising na mga demonyo, tulog ka pa. Kasi yung Sabado, tulog na mga demonyo, gising ka pa. Pakisabi ka sa kanyang ulit, umayos ka nga. Nung araw, ito nung bago kang born again, hindi mo alam ang kanta. Kumakanta. Ngayon, matagal ka ng born again, may lyrics na, hindi pa kumakanta. Pero pagka Koreano, nakakanta. Sagyag-saan, tapos nila. Wala ko ang isa. Ano ang tawag ko? Dishonor. Bakit? Ang dishonor, hindi lang pinagsasalita kalaban. Ano yun? You are treating a person or a word of God as common or ordinary. Hello? Mga pastor, kayo po ba'y nagpe-prepare para preaching? Totoo kayo, pastor? Kasi may mga kilala akong pastor, wala na. Makapag-prepare lang. Manonood sa Facebook, sa YouTube, o kope, magpe-prepare. Ano yun? Sa pagkala ng araw, literally nagsusunod ka ng tila. Nagpe-fasting ka ba? Nagpe-pray ka ba? Ngayon hindi, namumopya ka na lang kasi USB ka. Wala ka kung saan. Ano po ang tawag dyan? This. Kaya ka. Wala ka kung saan. Kaya ka. Dati natin pa nag-offer ka, di mahalin wala nang pamasahe. Basta magbigay kayo more. Ngayon hindi naman ako bibigyan. Dumadaan yung basket, kanina in-islam mo. Sa church ng basket, magpagawa kayo ng basket na kapag dumadaan, hindi umaalis hanggang walang inihin. Para na Colgate. Ano ba na dyan? Narinig sa open natin. Ikaw sa tao. Ito para sa mga late palagi, you are dishonoring God. Imagine mo, worshiping ka, wala ka sa practice, pero doon sa kantahan, nandun ka. Dishonoring. Tapos nagdada ka pa, ba't kaya walang blessing? Nagdada ka pa, bakit hindi mo mababasa doon? Because we dishonor God. Wala ka usap. Are you listening? Okay, tingnan ko ito. Everybody say honor. So, kanina, kung kabalik ka na ng honor and dishonor, na ibig sabihin to treat as ordinary, ang naman ng honor. Ang honor ay galing sa Greek word na kinig, na ibig sabihin to value, to respect, to highly esteem, to treat as precious or valuable. Ano ibig sabihin nun? Napakahalaga nito. Hindi pwedeng pawalan. Mga kapatid, ang gawa ng Diyos, hindi pwedeng pawalan. Ang salita ng Diyos, napaka-valuable. Amen! Ang marriage mo, valuable. Huwag mong pababayaan. Mga lalaki, si Adan ay Eva, hindi pa Eva. Walang kausap. Sigurado pa kayo.
Kaya mo ba? Makakalo tayo ng mga 5:30 ng umaga. Gusto tayo. Okay. Siguro pinili ko rin after 5:30, no? Tingnan niyo po ito Lumanis ito ko lang ilagay sa inyo kasi wala na ng time. Ano ko ibig sabihin ng honor? Honor is a gift that you freely give. Ang honor, hindi nyo, ang respect, ini-earn. Pero ang honor, ibinibigay. Ibig sabihin, kahit hindi mo gusto to, i-honor mo pa rin. Yun ang honor. Hindi mo gusto ang ginagawa ng asawa mo. Bakit? Susuka pero di susuko. Tatagay hanggang may atay. Pero pag dumating siya, pinagdilingkuran mo pa rin. Anong ginagawa mo? Honor. Yung pastor mo, nakailang sabi na, inclusive, 10 oras na, inclusive pa rin. Pero nakikinig ka pa rin. Anong tawag dyan? Honor. Ay, ano tawag sa kasi ang respeto na-earn. Pero ang honor, ibinibigay. Sample lang pa kayo Everybody say honor. Everybody say respect. Anong kaibahan ng dalawa? Ang respect, ginagawa pagkasama mo sila. Saka, pero ang honor, binibigay, ginagawa pag wala sila. Kahit wala sila. Example, nandiyan parents mo, mami, daddy, papa, naigat, bobo. Anong tawag dyan? Respect. Pero pag talikod nila, sabi mo, pakabwis ka ng nanay ko, mukhang halimaw, hindi ko makaw, sa totoo na, ang nanay ko, babalata ko na kayo ng super, pakabwis. Ano ang tawag mo? Dishonor. Sample pa, sa mga pastor mo, sa boss mo, sa leader mo, kay pastor, pass! Pastor, pass! Pass! Nagalang magandang mo ay pass away or pass away. Ano pala kung bakit? Bakit natin ba sa pastor niya, patay na? Ano bang sabi? Boss, good morning, boss. Ano gusto boss? Happy boss, tsaka boss, sobrang boss, Bible boss, lasso boss, gusto mahal na mahal mo yung boss mo. Pero pag talikod, walang galing yung boss mo. Pinimanda natin niya sa department of labor, nakakainis yan. Anong ginawa mo dyan? Dishonor. Ito na ako sa akin. Ako po yung tanong sa inyo, mahal niyo po ba ang pastor? Sigurado kayo. Bakit palipat-lipat ka ng church? Bakit yung online hindi mo pinapanood? Tapos online ng iba pinapanood mo? Wala ka o sa ito ba? Yung husband and wife. Honor and dishonor. Pag nandiyan ang asawa ko, malagit ko. Pagkatalikod, ang sunod. Mapahuhin ko yun. Yung bigyan sa ito kasi amoy, napakabako, amoy pinipig. Ngayon ang mag-asawa na kami, amoy pinipig. Dati, 36, 24, 36, ngayon 45, 93, 179. Nakakainis. Wala ka usap. Dati ko kasama ko, dati may buhok, may kalbunan. Dati may abs, may abs. Ay mga pastor, kung kalalaw ka, sabi ng Bible, templo. Hindi ka literal. Wala ka usap. Templo tayo ng Espiritu, hindi ka literal. Mati pa ba tayo? Malaman to, huling preaching ko na sa sabi. Huwag na ito, maniwala kayo sa akin. Pinakabahin ka rito. Okay, nagkakagins ko ba? Pinag-honor. Di ba? Nung araw talagang akala mo siya. Why? Ino-honor mo siya. As building this honor. Example pa ng honor and dishonor natin. Pwede po ba ako mag-diretso mga churches? Pwede. Ako po yung nagpupunta sa iba-ibang lugar. In fact, nabababa ko lang po ngayon galing sa Bicol. Nag-aeroplano po ako, dire-diretso po narating dito. At pagkatapos nito ako naalis na. Kasi pupunta po ako ng Labuban. Dire-diretso na lang po yun. So imagine mo from south to north, sa araw po yan, pag-dahihin na natin. Ako po yung nagpunta na sa iba-ibang mga churches. Okay naman po, katotoo lang, mag-rescap po mag-preach sa maraming mga churches. Pero marami po mga churches na puntahan, dinidishonor ang presence of God. Sample lang po kayo, pwede? Kayo po may nakakita na isang church na mayroong asong lumalapit sa harap ng stage.
Buti pa yung aso na born again. Nag-aaltar ko. Tapos, di ba nila pansin, sa marami mga churches, may mga bata na tatakbuhan, wala tayong pakialam. Alam niyo sa totoo, ako po, nung OJT ako sa Iglesia ni Cristo, hindi ako Iglesia ni Cristo. Meron po ako, nung ako po nasa seminaryo, meron kami yung subject na kulto. Alam niyo, cults and occults. At namili po kami ng OJT. Ang pinag-OJT po po Iglesia ni Cristo. Alam niyo po ba kung ano? Pagpasok po namin doon, maniwala po kayo sa akin. Binibigyan ng bisita kami, binibigyan kami ng orientation. Ang sabi ko naman sa amin, wala po na sa cellphone ha. Wala po pakalakad-lakad. At wala po pag po nagsesend ng ministro, hindi kayo pinipatayo kayo. Sabi ko, grabe, kaya ako sila, ganun ko disiplinado. Sa totoo lang, mas marami tayo kaysa sa kanila. Pero bakit sila nananakutan ng respeto? Ang dahilan, discipline. Honor. Sinakausap din. Hawakan mo yung kamay na katabi mo. Sabi mo sa kanya, buhay ka ba, kamay? Yung nasa kanila, sa katabi mo, kaya mo to. Ganito na, let's understand honor. So parang maintindihan natin, make this fast. Let's understand honor. Alright? Pag-usapan natin ngayon. So, what am I trying to say? Honor is not what you say. Honor is what you do. That's honor. Wala na po ako sa LED wall. Pakilintay ako sa LED wall. Alright? Sige, pakibantayan na. Okay na. So, honor is not what you say. Honor is what you do. So, ngayon, tanghali nito, dalawang verse pag-uusapan natin. Dalawang storya pag-uusapan natin. Let's talk about today. Number 1, the consequence of this honor. And number 2, the reward of honor. Everybody say consequence. Everybody say reward. Okay? Meron po yan may consequence of dishonor at meron pong reward of honor. Let's understand. Number 1, natatandaan niyo po may isang storya sa book of Genesis. Genesis chapter 9, verse 18. At sumusunod, alam niyo ang storya nito patungkol kay Noah. Sabi nito, and the sons of Noah who came out of the boat with their father. Anong pangalan? Shem, Ham, and Japheth. Open close parenthesis na kita nyo. Ham. Hindi ko na alam kung CD o yun or pure books. Si Ham is the father of Canaan. By this time, wala pa si Canaan. Ang anak pala ni Noah, 3. Si Ham, si Shem, at si Japheth. At si Ham, sabi ko, open close parenthesis, anak niya si Canaan. May nagyari. From these 3, the sons of Noah came all the people who now populate the earth. Sabi nito, one day, he drank some wine he has made, and he became drunk and lay naked inside the tent. Sa araw, siya po'y naglasing at siya po'y nahumaran. Sobrang lasing nahumaran, kakaiba. At least nahumaran na. Yung iba nalasing ng rape. Yung iba naman nalasing, dalaga ng malasing, buntis ng nakasing. Walang kausap. O, tingnan niyo po ito. Ham, sino? Sino? The father of Canaan saw that his father was naked and went outside and told his brothers. Nakita ni Ham, yung si Noah, hubad, tumakbo sa labas, sumigaw, "Magatol! Papale! Si Daddy! Nakapon! Supot!" Magatol! Nahubad na si Daddy! Ano ginawa? Ito po ang kauna-unahang record sa Bible na mga marites. Wala po. Ini-encourage ko kayo kasi isa na kayo. Punta kayo sa YouTube channel namin sa church. Meron po akong series ng pamagkatay 7. Iyon po ay kumalakay ako ng 7 deadly sins. At isa po
limang kasalanan na kinamuhi ng Diyos. Dalawa po ay pagchichismis at pananira. At alam niyo po ba kung ano kabayaran ng chismosa? Ayon sa Old Testament. Nalipusin ko alam. Sila po'y kinakain ng mga aso. Kaya mamaya paglabas mo sa inyo, punta mo, hinahabol ka ng aso. Alam ka ng aso. Wala ka pa sa akin. Next nyo, ito na, sabi niya, pare! Call! Nakaupag si Jackie! Support pare! May ginawa yung kapatid. Sabi ng kapatid, Benshim and Japheth took a rope. Nilagay sa kanilang shoulders and back into the tent to cover their father. Bakit? As they did this, they looked the other way so that they could not see him naked. Naglagay sila ng jacket. Hindi ko alam po anong tatak. Basta mahalaga ang jacket. Tapos may panagpapalagod silang ganun. At nilagyan nila, kinover nila ang kanilang tatay. Wow! Tingnan nyo ang consequence ng this story. Look at this. When Noah woke up from his stupor, he learned what happened. His youngest son asked that. Are you ready? Ito sabi, then he what? Ano? Sino? Sino? Sandali! Sino nagkamali? Bakit si Canaan ang kine-curse? Ito kasi. Listen to me very well. Pag naninira kayo ng church, naninira kayo ng pastor, naninira kayo ng kapwa-tao, ang masusumpa at ang magbabayad, hindi ikaw. Ano kasunod? Ang next generation mo, ang mga anak mo, ang apo mo. Wala nang pausa. Kasi ito nga, sinumpa ni Noah, hindi si Ham. Ang sinumpa niya, si Canaan. Sabi ito, and Noah said, may the Lord, the God of Shem, be blessed, and may Canaan be his servant. Again, for the second time, si Canaan po ang sinumpa. Sabi ng verse 27, and may God expand the territory of Japheth, and may Japheth shed the respect of Shem, but Canaan be servant. Ladies and gentlemen, kung hindi ka kinikilabutan dito, kilabutan ka. Bakit? Kapag naninira ka, kapag nasasalita ka ng laban, kapag you're picking people, if you're dishonoring people, you're dishonoring your church, you're dishonoring God, you're dishonoring your pastor. Ang kabayaran, susunod ng mga taon ng buhay mo, nakagkakaman ng sumpa, anak mo, apo mo, at ang susunod na generation. Kaya pagkasabi nga sa katabi mo, tigilan mo na mag-chismis. Lakas! Yung mga nasa likod sabihin mo, shut up! Kasi tayo pala mo, special lang. Yung pala, gusto. Pwede mo ba ako magkwento sa iyo? Gabi po ako ay nasa Bicol kasi kagabi po kasi kanina, I took the early flight just to be here. No? Supposed to be po ni Caspi ang baba ko. Pero I rather, kasi ang ni Caspi medyo late na ang flight, baka hindi ako umabot dito. Baka rapture na, wala pa ako dito. Sabi ko, change flight tayo, laga tayo. So I took the early flight, went here. Kagabi po, hindi ako nakatulog. Kami sa'yo, bakit? Lakas! Dahil meron po akong isang pastor na mini-mentor sa ibang lugar, doon nagbabangitin, pero the farther south. Meron po siyang dinala na isang pastor sa Zambales para tulungan po ang isang church doon. Itong pastor na ito na-meet niya online, hindi niya masyadong kilala at hindi niya masyadong nakikita sa text sila, etc. Lalaki po niya. True enough, itong pastor na itong gifted, bakit po evangelist? Pag nag-preach talagang may conviction of the Holy Spirit. Maraming na-born again. Alam niyo po ang nangyari, dinala po nitong pastor na mini-mentor ko sa Zambales, itong pastor na kilala niya. Pagdating po doon, nag-crusade sila, nag-evangelism for how many days, maraming na-born again. Umalis na po yung mini-mentor ko na pastor sa Zambales, umuwi na. Pero nagpaiwan pa itong pastor na ito. Alam niyo po kung ano nangyari? Tanong sa'yo po ano nangyari? Nung maiwan siya, itong pastor na ito,
nakakilala ng inimbita, hindi yung pastor na minimentor ko ha, ng rape ng kabataang lalaki. Ano ka usap? Hello? Ni-rape. Bakit? Pinapatulog yung mga young people na lalaki sa kwarto niya. Tapos yung ibang lalaki may pinapainom, glutathione daw, pero ba't hindi magising? Yung isang lalaki trip niya, na-rape niya. Ang mabigat, nagsumbong yung bata, pumunta sa parents. Ngayon po, yung pastor na minimentor ko, ang layo-layo pa, babangkitin ko na, sa Palawan galing, pumunta pa ng Sambales para ayusin na. Alam nyo, yung pastor, tumakbo. Nagtanong sa akin yung minimentor ko, sabi niya, Pastor, anong gagawin ko? Ang sabi ko, ipahuli mo. Wala ka usap. Sagot sa akin, Pastor, pastor din po yun eh. Gusto kong sabihin sa inyo, ang dishonor, walang kinalaman kung pastor ka o hindi ka pastor. At ang honor ay wala rin kinalaman kung pastor ka at hindi ka pastor. Alam niyo, sabi ko sa kanya, ipapulis niyo, lalabas po ang warrant of arrest for the next days. Now, ba't yung ito sinasabi sa inyo? Bakit? Kasi pinagkaniwalaan ka. Tinawag ka. Worshiping ka. Mag-practice ka. Pastor ka. Huwag puro IT ang gusto mo. Hindi po title. Reverend Reggie Santiago. MD, DD, BCD, ABCD, EFG, HRJ. Hindi masama ang title. Pero yung title, hindi yun ang calling mo. Ang calling mo is to be a man of God. Ang calling mo is to be a woman of God. And our great commission is to be the Lord of Jesus Christ. Ngayon ang dami nagbabagsak ang mga pastor. Alam ko na po ang dahilan. Dahil sa ko ano. Because they dishonor their marriage. Walang kausap. Mga pastor, kayo po may kasabihin ng asawa niyo ng ganitong salita. Sabi ng asawa niyo, bakit sa miyembro pasensyoso ka, sa akin hindi? O sige ako na makasalanan kasi ko. Walang kausap. Kasi rason mo yan, bakit sa ibang tao napakaspasensya mo, pero yung sa asawa mo hindi, napakatayo mo sa ibang tao, pero sa anak mo hindi. Mga kapatid, gusto ko sabihin sa iyo, you are dishonoring your family. Walang kausap. Kaya pa? Ano ang consequence ng dishonor? Ang tatamaan, next generation. Huwag kang maninira ng pastor mo at lalo huwag kang mag-divide ng church mo. Uy! Kung gusto mo umalis ng church mo, ikaw na lang. Huwag kang magtangay. Huwag mo sabihin, magsakahan ito, yung pastor ka na kabwisin. Ayaw mo pala ng preaching niya. Hindi ka usapin ng pastor. Yung preaching mo, kung nag-preach ka, tinatamaan ako. Kung di mo na ako tinatamaan, pinapatulog ako. Diretsuhin mo. Hindi mo paligid mo sinasabi. Bakit? Ang dishonor, ang tatamaan niyan, next generation. Hindi ka usap ako. Ask tayo, and I'm done. Ayoko na kayo patagalin pa. Are you learning so far? Or you're far from learning so? Kita nyo, grabe ang honor. Now, let's talk about today, the reward of honor. Pero bago natin pag-usapan yan, let me give you a quote. You cannot sow disrespect and reap honor. Hindi kayo pwedeng mag-disrespect ka at palagay mo, aani ka ng honor. Let's now go to the reward of honor. Everybody say, reward. Kung kanina, ang consequence ng dishonor, ang tatamaan ng sumpa, ng kahirapan, at ng effect ay ang next generation mo. Ito naman tayo, pag-usapan natin ang reward ng honor. Alam ko, nabasa nyo ito. In Matthew chapter 8, verse 15, meron pong isang centurion na natin si Jesus. Alam niyo po yung centurion, yung nilalagay dito. Centurion pala yung talino.
Jesus na centurion. And look at this very carefully. Listen. Ito na, Matthew chapter 8 verse 5. And it says, now when Jesus has entered Capernaum, a centurion came to him, pleading with him, saying, Lord, my servant is lying at home paralyzed, dreadfully tormented. Lord, yung katulong ko, paralyzed, nahihirapan, nagmamakaawa yung centurion na pagalingin mo siya. Sandali, cut natin. Meron ba kayong napansin na kayo ba? Bisa ba? Uy. May napansin ba kayo? Ikaw sa tao. Alam mo kung napansin nyo ba kayo ba? Pero second, saan nakakita na isang Romano pinagmamakaawa ang kanyang katulong na gumaling? Nung araw, sa kultura ng araw, ang lahat ng katulong at alipin, binibili sa palengke. Pag binili sa palengke, kahit anong gawin mo sa katulong mo, pwede. Wala kang pakialam dyan para basahan para object. Nakapagtataka na ito may concern. May nakita si Jesus sa kanya. Tingnan mo ang sinabi ni Jesus. And Jesus said to him, basa, I will come. May napansin ulit kayo ng pangalawang kakaibahan. Ano napansin niyo? Ha? Alam? Alam naman ano ko napansin? Napansin ko ano? Lakas naman ang pangalaw. Nag-volunteer si Jesus. Magbasa tayo ng Bible. Matthew, Mark, John. Si Jesus, hindi nag-volunteer na pupunta ako. Tama? Lagi, ang tao ang nag-i-invite sa kanya. 2 beses ko lang nakita na sinabi ni Jesus na pupunta ako. Si Zacchaeus at saka ito. Pero tuwing magpapagaling si Jesus, hindi siya nag-volunteer. Ano? Ang mga tao ang nagmamakaawa sa kanya. Pero dito pansin nyo, nag-volunteer si Jesus. Sabi niya, I will come and heal. Siguro may nakakita si Jesus sa tao. Look at Pastor Reggie and listen to me. Pag may nakita sa iyo ang Panginoon, hindi ka na magmamakaawang pagpalain. Ang Diyos na ang mag-volunteer para magpalain. Kung makikita ng Diyos ang pananampalataya mo, lumuluhod ka pa lang, bumababa na ang biyaya ng Diyos. Mga kapatid, ikaw ay pumunta rito ngayong araw na ito with a willing heart at sinabi mo, busy ako, pero pupunta ako kasi nag-expect ako, may gagawin ka. Gusto ko sabihin sa inyo, good news mga kapatid, nasa bahay ka kayo, nandito ka ngayon, pag-uwi mo mamaya, ang Diyos, ang biyaya mo, nandito na sa bahay mo, nag-iintay mo. Pag nakita ko tayo ng Diyos, God will volunteer. Hello? Amen. Tuloy niyo ba? And the centurion answered, sumagot siya, Lord, I am not worthy that you should come under my roof, but only speak a word, and my servant will be healed. Lord, huwag ka na pumunta. Hindi pa nakalinis ang misis mo. Hindi. Lord, huwag ka na pumunta. Magsalita ka lang. Gagaling
At tignan niyo po ang nangyari. Look at the response of Jesus. When Jesus heard it, basta, sa Tagalog, nung marinig ni Jesus ang sinabi ng centurion, namangha siya, nagulat siya. 1 year ago, meron ba sa Facebook, gulatin mo sila. Sana, gulatin mo ang Diyos. Gulatin mo ang Diyos na wala kang pera pero nag-text ka. Gulatin mo ang Diyos na wala kang pamasahe pero nakarating ka. Gulatin mo ang Diyos na pinag-persuaded ka pero nagsaserve ka pa rin. Gulatin mo ang Diyos na wala may pinagdadaanan ng pangit, may pinagdadaanan ng masama pero nagtataas ka pa rin ng kamay, nag-worship ka pa rin. Gusto mong sabihin sa iyo, nakukulat ang Diyos. At alam mo, magsasalita ang Diyos, ang gagawa siya ng ibalan. Ako lagi ko ginagawa yan. Pag wala ako at kapos ako, panahon na para magtanim ako. Bakit? Gusto kong magulat ang Diyos dahil hindi ako nag-o-offering dahil gusto kong yumangan. Nag-o-offering ako kasi mahal ko siya. Ganito pa, and Jesus said to his followers, assuredly, I said unto you, I have not found such great faith, not even in Israel. Wala akong nakita ng ganyan pananampalataya sa buong Israel. Lumalabas, pati ang kanyang mga disciples is one. Tingnan nyo ang nangyari. This is the reward of all. Then Jesus said to the centurion, go on your way, and as you have believed, so let it be done for you. Kung kaya niyo basahin yung yellow words, basa. And was healed. Kailan? That said, ladies and gentlemen, pastors, leaders, and members of churches today in Saturday also, kung ang consequence ng dishonor, ang susunod na generation, hindi ngayon, pero sa susunod generation, yun ang consequence ng dishonor. Pero gusto ko sabihin sa inyo, ang reward ng honor, hindi sa susunod, ngayon na. Pag nainom mo si Lord sa worship, ang blessing niya, hindi bukas, ngayon na. Kapag nainom mo ang Panginoon, hindi sa isang linggo, ang reward niya, ngayon na. That's why honor is very powerful. Pagkasabi nga sa katabi mo, I honor you, kapatid. Pati yung mga nasa likod mo, I honor you. Can I have the keyboard player please from here? Now, bakit po ito sinabi sa inyo, and listen to me carefully. Grabe po. I don't have too much time, I don't have much time. Because hapon na, uuwi pa kayo sa inyo. Yung ibang rehearsal na siguro. Pero ito lang gusto sa isip ko. Let me give you my last quotation. Honor like no one else is doing. And God will bless you like no one else He is blessing. Amen. I-honor mo ang Diyos na hindi ginagawa ng iba at pagpapalain ka ng Diyos ng pagpapala hindi na ibibigay sa iba. Amen. So ito yung gusto. Learn how. When talk po kayo and then I'm done. I hope you have learned something this day. I will close out. Alam niyo po, ako ay nag-mentor ng more than 200 churches all over the Philippines. Pati ko sa ibang bansa. Napaka-busy po ng schedule ko, araw-linggo ko po yung minsan na ang prayer ko sa Panginoon, sana gawin 8 araw sa linggo. Kasi pakaramdam ko yung kulang. Sabi ko, Lord, pero natutuwa ako kay Lord. Kasi, can I
utang. Aamin ko sa inyo, ilang taon na lang baon, dati-dati lang family years ago, 20 years ago, 15 years ago, baon kami sa utang ng kasama. Nag-preach naman ako, may love gift naman ako, pero tataka ako bakit kapos pa rin kami. Naranasan niyo ba yun, Pastor? Sige, ako na talaga makasalanan. Noon kasi akala ko, ang pagpapastor, bago ako handa. Mga pastor yung nakakalala, bago ako handa. Hindi pala, no? Pakinaan nyo lang yung keyboard. So, tinan nyo po ito, ha? Listen carefully. Baon na baon po kami sa utang dati. Pero nag-preach po ako ng matindi sa ibang mga churches. Baon kami sa utang. Tapos sabi ko, Lord, ano bang dahilan? Bakit Lord? Ako baon? Ba't kami baon? Alam niyo, sabi sa akin ng Diyos, yung second, lakas. Sabi sa akin ni Lord, pag-alis ka ng mag-asawa. Lagi kayo nag-aaway, hindi kayo magkasundo. Sa totoo lang namin ko sa inyo, ang mga pastor niyo, pwedeng ganun. Mabait lang sa stage. Kasi ako na lang talagang halimaw sa bahay. Alam niyo po ang ginawa ko? Kinausap ko yung asawa ko. Kasabi ko sa asawa ko, Lord, patawarin mo ako. Pwede mo mag-alis tayo? Kasi sa totoo lang, hindi ako magaling na asawa eh. Kasi pagdating sa church, pagdating sa bahay, pakiramdam ko, pastor pa rin ako. Kaya nga pag sumasagot ka sa akin, ano sagot ko sa iyo? Kaya sasagot, pastor mo ko. Akala ko na yung nag-member ko siya. Alam niyo, nag-ayos kami. Tapos pagkasabi na mag-ayos kami, may parang nangyari. Inonor ko siya. Inonor niya ako. Kasi asawa ko at saka ako, baliktad kami. Ako po sobrang maayos ako sa bahay. Malinis ako sa bahay. Lahat po gusto ko may sistema. Ang asawa ko po baliktad. Sa kanya kahit ano pwede. Ako po ang daling ko, lahat ng panglakad. Lahat ng pangmahay, lahat ng kulay, kasama ko pula, asul-asul. Sa kanya po hindi. Pag nagbukas ka ng cabinet niya, kala mo ganyan sila eh. Wala naman siya dito ngayon kayo nagsasalita. May nakalay pa dito, utang na loob in Jesus' name. Kaya nyo po ito, baliktad pa kami ng asawa ko, kung nagkakagalit kami, ako maingay sa tahimik. Sabi ko sa asawa ko, Lord, ayusin niyo natin. So, tapos akala ko, tapos na. Sabi sa akin ng Lord, ito gawin mo. Pagpahan mo ang mga anak mo, bumili ka ng tawad. Sabi ng Lord, bakit ito balik ko sa mga anak ko? Marami kang balik. So, binababag ko, iniipon ko yung mga anak ko. Pinakain ko, di kasama kasama ko. Tapos sabi ko sa mga anak ko, ito ba yung mga anak ko, may laki eh. Sabi ng mga anak ko, ano pa? Anong agenda? Kasi alam nila, minsan-minsan na kami mag-usap at ang pinag-uusapan pa namin. Ministry. Sabi ng agenda, sabi ko mga anak, wala akong agenda. Ano lang, gusto ko lang ulitin ang tawag sa inyo. I am not a good father. And in fact, I am not a good mentor to you. Bakit? Kasi nag-mentor ako sa iba, pero kayo hindi ko ma-mentor. Nagbibigay ako sa iba, pero pa kayo humingi, nanunumbat ako. Patawarin niyo ako. Yung bunso ko umiyak. Yung panganay ko umiyak din. Yung bunso ko hindi. Ayaw ginagawa. Ganun siya. Diniyakan ko sila. Eto na. May kausap ba ako nito? Eto na. Napansin ko, naramdaman ko, parang bukas ang lahat. Nagsimulang lumuwag ang pera natin. Pero hindi pa dalawa. May nangyari. Kami sa ito. Hala ko tapos na ang Diyos sa akin. Akala ko ang honoring. Yung ganito na. Bumigay ng sorry tapos na. Eto. Sa araw na bago, naglilinis ko ng pera ko namin. Dumating po yung isang anak ko. Sabi ng anak ko, Pa, magtatrabaho ako sa Maynila.
Eh yung anak ko po, siya ang music director namin. Magaling yun. Sabi ko, bakit? Doon muna ako titira, kailangan kuminta. Nainis ako. Sabi ko, bakit? Hindi ka ba kayang buhay sa buhay? Pangalawa, pumunta ka sa Manila. Eh, magiging makamundo ka doon. Baka mahawa ka ng mundo. Yan ako. Alam niyo yung anak ko? Sabi sa anak ko, ganyan ka naman eh! Umalis! Pag-alis, sinara yung pinto, lakas pa! Siyempre, na-insulto ko. Tumubo ang sugal ko. Bumaba ang pangil ko. Nainis ako. Sabi ko, bumalik kayo! Huwag kang bastos! Alam niyo ano, sinara yung pinto. Tapos sa akin sa may pintuan, wala akong pakialam sa'yo! Lalo ko nainis. Gusto ko lang gamitin yung Kayo matatanda, hindi alam kung paano kayo sa matatanda. Grabong bolsibol. Eto na, kinano ko yung pinuhan, sabi ko, buksan mo yung pinto! Sumagot yung anak ko. Sabi naman ako, I hate you! Pastor ka pa naman! Eh, sisimpahan ko yung pinto. No? Eh, nila, hindi ko mabuksan. Asarap natin ko, sa kasama ko. Yung pala, yung kasama ko, may duplicate na key. Sabi ko sa kasama ko, may duplicate key pala. Tinignan dito ko. Nung binubuksan ko po yung pinto, kinausap ako ng Diyos. Sabi sa kanila, Reggie, huwag kang kumibo, huwag kang magsalita. Humingi ka ng tawad. Alam niyo, sa akin ang demonyo sa kanan ko, sa kaliwa ko. Sabi ng demonyo, ba't kayo minatawad? Inisunto ko. Sabi ko kayo, Lord, Isabel! Nakita ko! Pati ka makastos ko! Sinasakayan! Sabi ko, shut up, Reggie! Humingi ka ng tawad. Pagbukas ko ng pinto, umiiyak ng anak ko. Nagsalita. Humahabulkul. Ang sabi niya, ganyan ka naman nagagape! Ikaw lagi nasusunod! Ikaw lagi ka nasasalita! Hindi na kami nasusunod! Lahat ng sinasabi mo, ikaw lagi ang tama! Palagi kami mali! Palagay mo ganito ka! Pati yung bata kami! Pati susunod namin! Ikaw namimili! Hindi mo pinamimili! Laruan! Pinipili mo kami! Ayaw naman natin! Pero gusto mo ito! Pinipili mo! Tuloy namin ginagamit! Sinabi mo, magkasus kami! Palagay aircon kami! Pinapatay mo! Ang ventilador! Sabi mo na kami! Umiiyak siya! Tapos nabukan ako! Nagsasalita siya! Namula ng bata siya! Nagsasalita siya! Eh, yung anak ko po ay nagtatrabaho na. Di, siyempre ako napapakinggan ko na ay suntukan ko. Bubunutin ko na yung laser sword ko. Tapos sabi pa ng mga demonyo sa kanan ko, hindi kayo. Kita mo na, inisulto ka. Sabi sa kanila, shut up, Reggie. Pakinggan mo siya. Nagsasakala mo, nagsalita yung anak ko, 15-20 minutes, tuloy-tuloy. Tapos sabi ko, tuloy-tuloy, umiiyak-iyak. Tapos sabi sa kanila, yakapin mo siya. Humiga ng tao. Nung pagyakap ko, umiyak siya. Mga pag-aralan ng mga isang oras, okay na. Kasama ko sa anak ko, anak, okay ka na ba? Sagot ang anak ko, sakto lang. Sabi ko, hello Lord, parang walang nangyari. Sinunod naman kita. Alam niyo po kung ano nangyari? Akala ko walang nangyari. Tag-isay ko ano? Alam niyo po yung anak ko na yun, ang middle child ko. Yung po ang pinakawalang expression sa akin. Dati. Na-hospital ako, hindi ako dinalaman. May sakit ako, hindi ako kinukumusta. Pero ngayon, yung aking middle child na yun, siya ang pinakatulong sa akin. Pupunta po yan sa office ko yung pag-Sunday. Kakatuon sabihin pa, kumain ka na ba? May inihanda ako sa iyo. Mula noong minsan, nabalitaan niya ako. Nagkasakit ako last week. Tatawag niya pa, pupunta kami sa iyo. Dadalahin ka namin. Yung anak ko na dati nang walang pakialam. Dahil i-honor ko siya.
ang effect ngayon. Sobrang mahal na mahal niya ako at truth. You know what's the enemy of unity, pastors? It's not disunity. The enemy of unity is not disunity. The enemy of unity is the lack of honor and love. Hindi kaya kapag nag-ayos ka, inoonor mo ang asawa mo, ang pamilya mo, ang anak mo, ang church mo, doon na bababa ang pagpapala ng Diyos. Kaya ako na kami na natabi mo kasama sa kanya, inoonor kita kapatid. Yung mga nasa likod sa likod sa mga nasa likod mo, tama na ang sila. Tama na ang chismisan. Magmahalan tayo. Isa pa ako sabi ko sa mga kami mo, sige na, love you na. Tuloy mo tayo na puntahan mo ang pastor mo, mahal mo. Puntahan mo ang mga kasama mo sa church. Yakapin mo. At sabihin mo sa kanya, I honor you. Yung mga nanay ko, hanapin mo ang pastor mo, yakapin mo ang pastor mo at